Pino. Masarap, pero malagkit. Hindi, masarap naman siya. Ganun. In the movie, Pero saan galing yung mga pinatikim sa inyong Quezon Puti? Saan? Ayan, syempre sa story, isa po ako doong antagonist. Ako po ang kumuha ng keso galing kay Lena. So, ginawan ko po yun ng sarili kong recipe. Tapos, pinatikim ko po sa kanya. Pero ano to, mga negosyante kayo ng Quezon Puti? Ganon? Opo. Magkakakompetensya kayo? Opo. Ako po yung kakompetensya niya. Bongga, oo, di ba? Anyways, anong sa apat, lalo na kay Apple, siyempre si Apple Celso, si Apple Celso ang pinakabida dito, right? Launching mo to, Apple? This is my third po. Third mo na, okay, siyempre, ito si Apple, alam namin na kung gaano ka kagaling, mana ka sa Tito Celso at Castillo mo, di ba? Pero, hindi, anong masasabi niyo about the movie, Quezon Puti? Anong dapat namin i-expect? Bakit kami makukonvince na mag-streaming starting today sa BMX ng Quezon Puti? Maganda kasi yung storya ng Quezon Puti. Though alam naman natin yung mga ginagawang movie sa BMX, maganda din naman yung storya. Pero this one, personally, tinanggap ko nga itong project na to kasi nagustuhan ko yung storya niya, yung twist. Ang role ko po kasi dito is, ako si Lena, 18 years old ako dito. Maagang namatay yung mga magulang ko. So, nabubuhay ako sa pagtitinda ng Quezon Puti. Ayun. And then, sa pagtitinda ng Quezon Puti, may makikilala dito si Lena. Doon na magsisimula yung kwento kung tungkol saan ba yung Quezon Puti. Meron din siyang halong drama and I know na may mga tao din na makaka-relate dito. Yung two pa. Yes, so this is a question for everybody. Okay. Kasi ba mamaya na may actor, yung Sige, dalawang girls na lang. The three ladies. Okay. Siyempre, bakit papanoorin ng mga tao ang Quezon Puti? Dahil sobrang init ng panahon ngayon. As you can see, dito sa poster namin, naligo kami ng gatas. Ayan. And madami kaabang-abang at maiinit na eksena na mas mapapainit pa namin ang summer nyo. Ayan. Yes, as Rinoa said, nakita niyo po sa poster namin na naligo kami ng gatas. Yun. Marami pa po kayong aabangan. Okay, si Van. So yung tatlong puti, tinikman mo, pare-pareho? Opo. Based po sa story po kasi yun po yung takbo ng istorya na makaka-excite ako po silang tatlo. Kanino ka mas nasarapan? Well, Yung Quezon Puti nila, na binibenta. Well, actually, yung Quezon Puti na binibenta nila is same lang naman talaga. Pero like, ang nangyari lang kasi, basta within the story, malalaman nyo kung bakit yung isang binibentang Quezon Puti mas bumenta dun sa isa. So, I don't wanna spoil anything kasi, so, yun lang. Yeah, okay. Siyempre, proud tayo to promote Quezon Puti, no? Pero, anong reaction ng pamilya nyo na ngayon kayo yung bumabandera sa BMX, kayo talaga yung mga queens. Kayo yung tatlo, baka pati si Manson, queens ang sinabi. Sa akin po, hindi po, ever since na nagkaroon ako ng movie sa BMX, never pong pinanood ng mom ko. Kasi hindi niya kaya. Though pinakita ko sa kanya yung trailer and all, sabi niya sa akin nun, enough na yun. And then, yun, proud naman po siya. Linawin natin kung anong hindi kaya ng mom mo. Kasi 169 a month lang ang subscription. O baka isipin nila yun ang hindi kaya ng nanay mo. Hindi niya po kayang panoorin yung pelikula kasi alam niya kung ano yung VMX. Alam niya kung ano yung mga nandun, yung mga eksena. Sabi ko nga sa kanya, I tried to convince her din po na baka naman pwedeng i-skip ko na lang yung intimate scenes para lang makita mo yung skills ko, yung acting ko,
kung anong masasabi mo. Pero sabi sa akin ng mom ko, wag na nak, okay lang. Alam kong magaling ka. Oo. Pwedeng gano'n? Pwedeng i-forward, Yes! Pwede naman po kung ayoko na to. Skip. Kung ayaw manood. Okay. Kasi may problema kasi yung mga cellphone ko, gadgets ko kasi may parental control. Oo. Naka-parental control sa parents ko. They're so strict kaya, oo. Pero yun nga, sasabihin ko pwede naman palang gano'n. Kaya para makapag-subscribe ako. Pero yan, congratulations yan and good luck. Oh. We're excited kasi streaming na nga starting today. Thank you, Bibi! Thank you. Maraming salamat, Sir June. Kwento about your character dito sa Quezon Puti. Ang character ko po sa Quezon Puti is, yung asawa ko po is nasa ibang bansa. Then mayaman po ako. Marami po akong anak sa katawan. Then, may nangyari po sa amin ni Kuya Van. Nasa yun po. Pero dun po sa nangyari sa amin, meron po siyang plano sa akin. Pag nakawan po. Ayan, okay. Thank you. Next. Ako po dito si Lena, 18 years old, estudyante. Makikilala ko po dito si Van Allen, which is si Manny. Si Mark Junicia naman, siya dito, si Kuya Eloy, siya yung dati kong landlord. So, manggugulo siya dito sa buhay ko dahil merong atraso yung pamilya ko sa kanya before. Meron kaming hindi nabayaran sa kanya. So, magkakaroon kami ng interaction dito. And then, darating naman si Van and then si Renoa as Shena. So ayun, dun yung malalaman yung kwento kung bakit kami magkakilala at ano nga ba yung magagawa nila or gagawin nila sa buhay nila. Hello, good afternoon po. Ako po dito si Shena. And magkasintahan po kami dito ni Van Allen Ong as Manny. Ngayon, umiikot dito ang storya na si Shena ay galing sa ibang bansa. Gustong makipagkompetisyon kay Lena. At ang character ko po dito ay ang babaeng bayarin. Ayun po. And Van. Okay. Yung character ko po dito is persuasive siyang character na pinapaikot niya lang lahat ng nakakasama niyang babae except si Shena. Si Shena talaga yung kasintahan niya dito. So, yun lang. Kaya ako rin po si Aya and si Apple. Dahil persuasive nga siya. Ayun. And last question, yung tanong namin ni PB kanina, di ba, tinanong ko na, ano ba yung Quezon Puti, saan ba ito gawa, di ba? Nakatikim na ba kayo before dito or prior to doing this movie? Actually, first time natin makatikim. First time namin lahat makatikim ng Quezon Puti nung nag-shoot na kami. Nung tinanin namin siya, okay naman pala. Okay naman. Gatas siya ng ano? Gatas ng kalabaw. Okay. So okay naman, nagustuhan niyo lahat yung lasa. Oo naman po. Kasi Ang sakto lang. Saks lang. Sakto lang. So parang ordinary cheese lang. Parang ordinary Opo, yung ordinary. Yes. na mas Mas maalat, Mas mas maalat. maalim, Yung konting salty. tamis. Oo, yun. Pero mas mahal siya, no? Tama ba ako? Same lang. Mahal ba siya? Parang halos same lang. Same lang ng ordinary Yes. cheese. Yes. Okay, best of luck sa movie. Can you tell us a little background of each one of you para malaman naman namin, makilala namin kayo ng gusto? Hi po, I'm Aya Fortes. Bago po ako pumasok sa BMX, nag-aaral lang po ako. Estudyante ka, Ako estudyante po. up to now. Nag-stop na po. You're taking up, Nag-BMX na po kasi, kaya nag-stop na po. Senior high lang po yung natapos. okay. So high school grad. Okay, thank you. Si Apple. Hi po, I'm Apple Celso. Commercial model po ko before since 2003 and then I joined two girl groups po sa Viva. Yung first girl group ko is UGG, second one is P-Pop Gen. And then, yun. Last year lang po ako na-convince na mag-BMX. Oh, nag-P-pop gem ka. Pero ayun, Yes. iba, na may mga series sa Vivo One. Ikaw, iba ka ng direksyon. Opo. Kasi parang ilang beses na siyang ino-offer sa akin. I mean, sabi ko, marami namang ibang opportunities, marami na akong pwedeng gawin, marami akong kayang gawin. Pero
parang napagtanto ko lang din na maybe try something new, something challenging, something bold sa career ko. So, ayun po. Okay. Hi, ako po si Rinoa Halili. Before po ako pumasok sa VMX, nag-aaral din po ako. And nag-try na din po ako mag-hosting sa ABS-CBN, which is Pi Channel. Nag-appear na din po ako doon. And ayun po, last year lang din po ako na-convince na mag-BMX. Kasi parang gusto ko din ng something spicy na maranasan ko sa career ko as a startup actress. Ayun. Ikaw, Van. Van Allen Ong. I started joining sa Viva noong 2012 pa and then came a long way until nag-Viva Max. So I had a project with Viva Max. So tuloy-tuloy na lang po. So ayan. Let me ask you, all of you, are you all taken? Kung sino ang may partner na or boyfriend, girlfriend? Ako po single po. Single, okay. Ako po single din po. Okay. Single. Single din po. Ready to mingle. So wala pa nire-react because of pagpapasexy nyo. Bakit nyo ipinasok yung pagpapasexy? Anong reason? Hindi ko naman po talaga ginustong pumasok sa pagpapasexy. Pero dahil parang naano po ako na parang gusto ko po siyang itry. Sabi ko, why not? Parang kaya ko naman siya. Tapos ayun po. Gusto ko siya itry. Sa akin naman po, joining VMX was never my plan. Ayoko po talaga mag-join, pero parang na-convince ako last year kasi ayoko po talagang iwanan yung paggawa ng commercials. Kasi nagsimula ako sa commercials, baby pa ako eh. And parang ang na-visualize ko po is hanggang maging lola ako, gagawa ko ng commercials or nasa mainstream ako, ganun. Pero in-offer to sa akin ni Boss Vic for so many years. Para naisip ko na hindi naman to i-offer ng paulit-ulit sa akin kung hindi ito para sa akin. So, last year po, may hinihintay akong malaking project, commercial po siya. Sabi ko kay boss, sige po, pag hindi ako na-approve dito sa project na to, mag-Viva Max na ako. Eh, hindi po ako na-approve. So, ayun po, nag-Viva Max na ako. Okay, si Rinoa. Ayan, pinasok ko yung pagpapasexy kasi, as I said earlier, I want to try something spicy within myself. I want to discover more. And gusto ko rin po makagawa ng something na alam ko na hindi ko pagsisisihan hanggang sa tumanda ako. Kasi gusto ko talaga yung ginagawa ko, which is umarte. Ayun po. Ako po gusto ko lang po talaga gawin yung gusto ko na umarte, gumanap ng iba't ibang character. So kahit ano naman po yung paggawa sa akin sa pelikula, maghubad man po o hindi, gagawin ko naman po. Basta doing something I love. Lastly kay Van, Van, kasi lahat po sila naka-eksena. Saan ka mas nag-enjoy sa tatlo? Lahat naman po sila nakaka-enjoy. Pero kasi yung scenes namin ni Apple and Rinoa kasi kakaiba. Kasi first time ko po talagang try yung kahit before parang siguro water lang yung parang naligo lang sa tubig. Ngayon kasi naligo sa gatas eh. So, medyo spicy or how do you explain it? Na parang medyo exciting to be honest with milk. And una nga parang sabi ko, shit, ang hirap naman nito. Parang maglulublob kami sa gatas tapos we're gonna do the bed scenes. Then as we're doing it, parang yun, eventually na gawa naman namin, na pull off naman namin. And thankful ako kasi very magaling yung dalawa kong ka-excite na dun sa gatas scene na yun. Lastly, pwede ka bang may in love sa mga nakaka-eksena mo? Pwede naman po kasi minsan po I take it to sobrang minsan kung malalim po talaga yung character ko, ganun rin po yung ginagawa ko. Kung gaano kalalim yung character ko, ganun rin ako kalalim. Basta kung ano po yung character ko, sinasabuhay ko po siya. Ganun. Parang method acting ba yung tawag? Parang something like that, I think. So, sige, thank you. Sa tatlo, sabi ko lastly na eh. Anyway, talagang last na to. Sa inyong tatlo, was there a time na parang na-take advantage kayo ng mga ka-eksena nyo, especially from a guy, halimbawa tulad ni Van?
Ako naman po, hindi ko pa naman po siya nararanasan na ma-take advantage. Kasi before po mag-start yung intimate scene, nag-uusap naman po kami as partner. Ganun po. Ako din po, never. Kasi so far lahat ng mga actors na nakatrabaho ko, gentleman sila, tsaka maingat sila. Pinakagusto ko yung kapag before, kunyari yung eksena is mahawakan sa ganito, sa ganyan, or may mga part na didilaan sa ganito. Magpapaalam, tas gagawin ko to ha. Yung parang with consent, everything is with consent. And even after the scenes po, kunyari nagkasakitan or what, yung tatanungin ko kung okay ka lang ba, nasaktan ba kita, gano'n. So far naman po, wala naman pong ganun nangyari. Sa akin naman po, so far, sa lahat po ng ginawa kong project is wala pa naman po akong nararanasan na ma-take advantage. And very, very professional po yung mga nakakatrabaho ko dahil yun nga, nag-uusap po muna kami bago magkaroon ng intimate scene sa lahat po ng mga love scenes na mga ginagawa po namin. Ayun. Thank you po. Thank you so much and good luck to all of you. Talaga siya. Nilagyan na siya ng age ng mom ko kasi gusto lang niya na parang kapag nag-spell ka sa school, parang kakaiba. Pero nahirapan po ako growing up. Mahilig siya sa apple? Actually, kaya din po ako pinangalan ng Apple kasi nung baby po ko, sobrang bilog po ng mukha ko. Tapos, ang tawag ng rosy cheeks. Kaya po pinangalanan akong Apple. Tapos apple, napakagaling mong singer, di ba? May bala ka pa bang balikan yung singing career mo? Yes po, as of the moment po, I'm working with my friend po sa bagong music na ipe-present namin kay Boss Vic and hopefully this year ma-release namin siya. Tapos, magkasama kayo ni Ashtin sa P-pop, di ba? Yes. So, nagkita na ba kayo? Anong reaksyon nga na nag-iba ka ng landas, mas pinili mo magpa-sexy? Actually, hindi pa kami nagkikita ever since I left P-pop Gen. Wala na rin ako masyadong balita kasi nagkanya-kanya na kami ng career, iba-iba na ginagawa namin. Nagkaroon siya ng bagong girl group, ako naman nag-focus ako sa TV commercials. So, hindi pa kami nagkikita ngayon, ever since. Anong pakiramdam mo na hindi ba po sumagi sa isip mo na dapat nag-wholesome actress ka na rin? Katulad ni Ashtin? Actually, sumagi na yun po yun sa isip ko. Pero kasi I don't mind other people's business or career. Especially naging kaibigan ko rin si Ashtin. So kung ano man yung tinahak nilang karera, sobrang happy ako for them. Kasi may kanya-kanya kaming karera eh. Dito siya, dito ako. Okay naman, sobrang saya naman po. Pero at this moment po kasi parang ine-enjoy ko rin muna yung journey ko sa Viva Max and yung thrill, yung iba yung yung saya and excitement dahil hindi naman din to basta-basta. Kay Van, would you remember kung pang ilang project mo na to sa BMX? Basta alam ko lang po is more than 10. Then as I got to 10, parang I lost count na po and hindi ko na lang siya binibilang. And I feel grateful na rin po nung nakaabot ako ng 10. Sabi ko na thankful ako sobra sa Viva for trusting me and giving me this much project. I never expected na lalagpas na ako ng 5. So para sa lahat nila, ano yung misconception sa mga sexy star na gusto nyo ituwid? So for me, dapat wag nila tingnan yung sexy star na as gumagawa lang ng mga intimate scenes. Sana ilok rin nila kung paano sila magtrabaho, paano sila umarte. Kasi magagaling rin po talaga yung mga artista sa Viva Max. Minsan na-overshadow dahil na-overpower ng mga bed scenes. Ganun. Rino, Ayan, gusto ko lang po masabi na ang mga sexy stars, hindi po madali ang mga ginagawa namin. And personally, sa paghuhubad, and sa mga ginagawa naming love scenes, sa mga nakaka-partner namin ng iba't ibang tao, ayun po. Gusto ko lang po sabihin na very, very professional actors and actresses po kami dito para po magbigay ng entertainment sa mga tao. Ayun po. Apple. Kung ano yung nakikita ninyong characters namin sa bawat pelikulang ginagawa namin, hindi kami yun. It's the character that we portray. Kasi ang daming mga tao na pag nakitang ganito yung character, or usually kasi may mga actress or actors na dito siya magaling, dito siya mas
pumapatok. So, mas yun yung binibigay na parang type of character sa kanya. Pero, ayun, pag laging nangyayari yun, ang tendency, yung ibang mga tao na judge na, ay, ganito to, ay, maharot to, ay, malandito, siguro kung sino-sinong actors yung... Pero hindi ganon. Yun lang, gusto ko lang ipaalala sa lahat na kung ano man yung character na nakikita ninyo sa bawat pelikula, in real life, sa personal na buhay, hindi po kami ganon. Trabaho lang po lahat. Finally, Aya. Nasabi naman na po nila lahat. Sa mga hindi pa po nakakapanood sa BMX, gusto ko lang po sabihin na lahat po ng ginagawa namin doon is professional po. Maraming salamat. Okay, thank you. Great question. Pwede po ulit ang question, sorry. Talking about your character, ano yung wild side ng character mo na you can relate and not relate? Doon po tayo sa side na hindi po ako makarelate. Hindi po ako makarelate dun sa part na yung... Sige, kaya mo yan. Doon na lang po muna sa part na nakarelate po. Nakarelate po ako dun sa scene ko na yung asawa ko po nagtatrabaho sa ibang bansa, tas ako po yung... Ba't may nasabi? Nasa ibang bansa siya, then mayaman kami. So, ayun po. Doon ka nakaka-relate or hindi nakaka-relate? Doon po yung pala hindi nakaka-relate. So anong wild side ng character mo na nakaka-relate ka? Yung character ko po kasi nagulat din ako, hindi ako yung parang sinanibaw po ako ng time na yun. Hindi ko po talaga makita yung sarili ko nun. Talagang ginampanan ko lang po yung character ko. Alright. Thank you, Aya. Apple. Dun muna tayo sa hindi ako makarelate. Hindi ako makarelate sa part na papayag akong may mangyari sa amin ng taong ayaw ko. Like, I hate you eh. Alam mo yon, parang kumbaga kalaban ka ng pamilya namin tapos may mangyayari sa atin. Hell no. Hindi ako makarelate doon. Like, tapos pumayag ako sa ganun yun, hindi ako makarelate. Makakarelate ako sa part na, ano ba? Sa one part na eksena namin ni Van, yung tipong walang pinipiling oras, araw, gabi, merong mangyayari. Kapag mahal mo yun. Sorry. Honest lang, bakit ba? Oo, gano'n. Parang doon ako nakaka-relate, so walang pinipiling time. Thank you. Si Renoa tumatawa kanina eh. Sorry po. Ayun. Di po ako makarelate sa part na magbe-betray ako ng tao. Ayoko nagbe-betray ng tao kasi syempre gusto ko maging honest ako lagi. And nakaka-relate ako kay Shena kasi very hardworking si Shena. Galing siya sa ibang bansa. Tapos nag-start siya ng business which is, ayun nga, Quezon City. Thank you. Van? Hindi ako makarelate sa character na yung character ko kasi dito, 2-timer or 3-timer pe. Pero I'm not gonna like clean myself na, ay parang magmamalinis na di naman ako nagloko dati. Syempre nagloko rin ako. Pero like, nung as I grew up, like, feeling ko kasi ang hirap pagsasabay pa yung tao sa isang relasyon kasi syempre you're gonna ruin the trust and you're gonna ruin the person and laking problema nun pag pinagsabay-sabay mo. So parang kung may nagustuhan kang iba, just give up the one who you're the one with and settle for the one who you really want. Tapos, nakaka-relate ako sa character ko na same kami ni Manny na mahilig magnegosyo and same, sasabayan mo na lang rin yung sagot ni Apple na ganun din ako pag once in a relationship, talagang every day, every hour, kung pwede, why not? Diba? So, doon rin ako nakaka-relate. Ganun kasi yung character namin dito sa pelikula to. So, yun. Thank you. And for last question. Kasi parang ang saya-saya nyo tingnan. Parang pabarkada na kayo. Siguro, Hindi ko po yun expect. Sorry. ano na lang, individually ulit. Can you describe your memorable experience while on set? Ganun na lang. Sige, start kita kay Aya. Masaya po to the point na talagang may banding po, gano'n. Tapos may mga kulitan, yan. Yung memorable sa'yo, yung Apo. kulitan. Tapos yung may muntik pong mahimatay. Charot! Pero tuloy pa rin po yung sige. yung work.
si Apple ang makakasabi ng himatay. Yes, Apple. Actually, dalawa yon. Sobrang memorable yung... Oh my God. Grabe yung init. Like, Lord, bakit? Parang ano, unang hinimatay siya, sumunod ako, muntik na, pero nilalabanan ko kasi like, ayoko, may himatay. Ganun ako. Katabi ko siya. Patay namatay dahil sa init? O... Sa sobrang init po, sobrang pagod yun. Pero ayun, bukod sa memorable yun, memorable din yung mga moments na habang wala pa yung exam namin, wala pang take, magkakasama kami, yung nagkikwentuhan kami, chismisan. Kahit na, alam mo yung feel, hindi ko makakalimutan yung nagre-ready ako, humuhugot ako ng malala, kailangan ko maghugot ng malala kasi meron akong exam na medyo mabigat. Lahat sila nagkikwentuhan. Ako ganito yung mukha ko. Gumaganon ako. Parang feeling ko yun yung memorable kasi grabe na challenging sa akin no na ang saya lahat ng tao sa set, tas ako lang yung malungkot. Thank you, Apple. Ayun nga po, muntik na may himatay. Sino kaya Ito yun? yun. Ayun, sobrang init po kasi sa sa set. Saan ba kayo, saan ba kayo shoot? Antipolo po. Sobrang init, sobrang tutok po, and umagang-umaga po yun. And ako po kasi, wala pa ako masyadong tulog nun eh. Hindi siya kumakain. And hindi po ako masyadong kumakain. Pag alam ko kasi na may love scene ako na gagawin, talagang hindi na ako masyado nagsastock ng meal sa chat ko. Kasi syempre, para hindi masyadong bloated tignan sa screen. And ayun po, magagaan sila kasama. Kaya sobrang dami naming memories. Kaya ganito po kami. Thank you. Van, what's your memorable? Yeah, yung isa rin yun, yung may muntik na maimatay, pero kasi parang feeling ko doon kami mas naging close kasi lahat talaga like nagtulungan si Mark, like sila Apple talagang nakapaligid kay Renoa kasi she's the first one who was about to pass out eh. So lahat talaga was very supportive with her. Kahit si Direk parang sinabi na kailangan mo ba magpahinga, kailangan mo ba umuwi or something. So that built something in our relationship dun sa set na parang these people are they really care about one another. Hindi lang siya basta trabaho kasi I've been to a lot of projects na parang trabaho lang, talagang di naman maiwasan yun eh. Syempre minsan you have to be professional. Pero dito kasi like nakita mo talaga people are really concerned. People really wanted to make everyone feel better kahit na hindi naman tapos yung set, kahit na move pa kami ng extended day. Basta importante lahat safe and happy and lahat safe and okay naman na at least walang may himatay or something wrong would happen. Ayan, sorry, ma-add ko lang po. Very thankful po ako sa mga nag-take care sa akin nung nahilo-hilo ako at muntikan na ako mahimatay. Ayun, sobrang na-taken care of po ako talaga sa set. Ayun. Well, thank you very much and Yes po. Meron pong isa pero supporting role lang po. So technically ito yung first. Apo, yes. Okay. Kay Apple tsaka kay Rinoa, paano nyo giniide si Aya kasi as a first timer na sumabak sa BMX movie? Nakailan na rin naman kayo sa BMX? Pinaramdam lang namin sa kanya na trabaho lang to, but at the same time, you can still enjoy. And ako, parang I remember, tinatanong ko siya, okay ka lang ba? Okay ka naman? Laging ganon. So parang ina-assure ko siya and minimake sure ko na comfortable siya by asking her if okay lang siya. Kay Rinoa? Ayun naman po, sa pag-guide kay Aya, very po kasi yan eh, very matanong yan eh, okay lang ba to baby? Okay lang yan, gano'n. Kaya, nire-remind ko din po siya na okay lang, basta lagi kang mag-a-ask ng consent. Siyempre, pag gusto mong may hawakan ka, lalo na pag sa love scenes. Ayun po. Naramdaman nyo ba nakipagsabayan si Aya sa inyo? Sa mga eksena? Opo. Yes. Okay. Kaya Aya, how do you feel na naramdaman nila na nakipagsabayan ka sa kanila sa acting? Ano po? Paulit nga po ng question. Anong naramdaman mo na nakasabay ka sa acting sa kanila as a first time? Sobrang grateful and thankful po sa kanila kasi ginabayan po nila ako. Noong una po kasi kinakabahan talaga ako kasi wala nang parang idea. Then nagtatanong ako, okay lang po ba yung acting ko? Then, ayun, thankful po ako sa kanila kasi ginabayan po nila ako. Nagkaroon ba kayo ng eksena ni Van? Yes po. Okay. Van, paano mo giniide si Aya? Kasi syempre, first ever baguhan. Paano mo siya nagabayan?
Sinabi ko na lang po na if may mga... Kasi si Direk naman nag-instruct kung ano yung gagawin namin. So sabi ko kung may mga hindi siya komportableng gawin, sabihin niya lang kahit di na namin gawin or feeling niya na mababasta siya dito, sabihin na lang namin, sabi ko sa kanya, sabihin na lang natin kay Direk na huwag na to gawin. Pero natuwa naman ako kasi si Aya very supportive naman kay Direk na kung ano gusto gawin ni Direk, yun naman yung ginawa namin. Okay, last na lang kay Aya ulit. How do you feel na yung pag-welcome sa'yo ng mga kasama mo sa sa project na Quezon Puti? Sobrang saya po ng puso ko kasi na-appreciate po nila ako ni Direk Ro na to the point na pinalakpakan po nila ako pagkatapos po ng love scene kasi nasunod ko po yung gusto niyang gawin. Then kay Kuya Van po, sobrang thankful po kasi na nag-guide niya po ako, then ayun po. Sa naramdaman mong pag-welcome sa'yo ng mga kasama mo, Sobra po. masusundan pa ba ang pagtanggap mo ng project sa BMX? Yes po. Okay, Thank you thank you. Alright, lovely stuff. Ngayon naman, from Stars Photo, pakinggan natin ang mga tanong ni Alan Sancon. Hello, good afternoon. Congratulations sa new movie niyo dito sa BMX. Tanong ko lang una kay Van Allen. Especially tatlo yung kapareho mo rito, di ba? Apo. Ikaw as a gentleman, how do you take care of them? Na hindi sila maagarbyado o hindi sila ma-advantage, parang ganyan. I take into memory kung ano yung mga bawal hawakan at mga hindi bawal gawin. So, yun, iniingatan ko talaga yung na hindi siya makalimutan at try ko talagang iwasan. Kasi medyo wild yung mga eksena namin naliligo sa gatas. So, may mga time na mahirap hindi iwasan, pero I still keep it into memory na kahit nasa in character ako, hindi ko pa rin siya kinakalimutan or iniisip ko pa rin yung mga limitations nila. Then after the scene or after the scene, tinatanong ko rin sila kung kumusta sila, kung nabastos ko ba sila or hindi. So I feel like hindi naman po sila nabastos. So yun lang. Sa naman triggers, kayo din personally, di ba? Kasi parang, syempre, medyo sensitive yung mga eksena ninyo. Paano nyo minimake sure na kayo mismo, hindi kayo na advantage ng mga kasama nyo? At paano nyo tinitake care yung sarili nyo? Right after the scene ba, parang magko-cover na agad kayo para walang mga makapagkuha ng cellphone or parang ganyan, di ba? Sa akin po, minimake sure ko po na kasi before naman po mag-start yung love scene, katulad po ng love scene namin ni Kuya Van, nag-usap naman po kami kung ano yung mga limitations, yung restriction, yun po. Then pagkatapos po ng mismong love scene, nagtatakot po ulit kami. Apple. Ganun din po. Ako kasi, wala kang masyadong problema kasi wala po akong restrictions. So, kung yung ka-eksena ko, may restrictions, tinatanong ko po kung comfortable ba sa ganito, ganyan. Normal na rin kasi po sa amin na after talaga ng intimate scene, nagko-cover talaga kami lahat. Yan po. Si Rino. Ayun, may naka-standby na po na wardrobe, which is magko-cover na po agad after nung intimate scene na ginagawa po namin. Thank you everyone. Congratulations. Thank you po. Okay, maraming Sila, di ba? Siguro para sa lahat na lang, bilang VMX stars, kayo mismo, panawagan na lang sa public at sa fans na mag-stream legally sa VMX at huwag sa kung ano-anong site para mag-grow pa at kumita pa ang VMX at ang ating community. Ayan, to everyone who's watching po, mag-stream po kayo ng pelikula sa mismong VMX app, no? Aside sa legal yon na gawin, no? Pinaghirapan din po kasi ng mga artista, ng mga director, ng producer ang gumawa ng pelikula. Hindi po biro yung ginagawa namin dito. Yung pagod, yung effort ng bawat tao na bumubuo talaga sa mga proyekto, hindi po siya biro. So as much as possible, malaking tulong po talaga kapag nag-stream po kayo officially sa VMX app po. Other stars, Ayan. Noah, Van. Ayan. Gusto ko lang po sabihin na, guys, you should stream legally. Sa VMX platform lang po manonood ng VMX movies. Ayun, yun lang po.
So, invite ko kaya lahat na manood sana sa app na Viva Max. Huwag lang po sana sa ibang app or sa ibang kung saan mang website yan na hindi ko sure kung saan. Pero like, huwag naman po sana sa ibang website kasi pinaghirapan po namin yung gawa namin. Sayang naman po kung yung pagod namin, mapupunta lang po sa wala. So, sana inisip nyo rin po yung mga artista at director na naghirap po dito. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you po. Kesong puti, di ba, pinainitan mo na siya, tapos nilalagyan ng ano tawag doon, ng suka para then ano tawag doon, sinasala para maging kesong puti. Yes. So, kayo as artist, paano kayo nakaka-relate? Paano kayo nakaka-relate sa process ng kesong puti? Kasi currently parang pinag-initan kayo ngayon sa Viva Max. Paano ko ba marirelate ang paggawa ng kesong puti? Siguro as a VMX star, kagaya din ng paggawa ng kesong puti, maproseso. So, kami, pag gumagawa kami ng mga pelikula, hindi siya basta-basta pinag-aaralan namin yung istorya, yung character, minsan may mga workshop pa or script reading na kailangan para mas ma-process namin or mas maisabuhay namin kung ano yung character and yung kwento ng pelikula. Matagal-tagal na process siya and hindi siya basta-basta kasi syempre, aside sa preparation ng mga crew and ng production, kami din bilang isang artista, kailangan namin paghandaan yun. So parang gano'n lang din sa paggawa ng kesong puti, hindi siya basta-basta. Kailangan meron ka talagang patience. Ayun po. Ganun lang din po sa sinabi ni Apple. Kailangan meron ka pong patience. Kagaya sa paggawa, sa pagproseso po ng paggawa ng kesong puti. Paano ka nakaka-relate sa paggawa ng kesong puti, Rino? And thank you po. Siyempre, nakaka-relate po ako sa paggawa ng kesong puti dahil habang mas umiinit, mas lalong nahahalong mas sumasarap. Ayun po. And yun nga po, sinabi ni Ate Apple, is very long process and patience is the key always sa pagtahak ng career na ganito. So ako, I believe na parang if you put into heart na pag sa paggawa ng kesong puti, mas masarap siya. So same thing with acting and with our craft. Pag sinapuso namin siya, mas gaganda yung kakalabasan ng pelikula. And alam naman natin, magandang i-pair kasi yung kesong puti sa ibang pang-food. So kung kayo magpe-pair ng kesong puti, sa anong food yun at bakit? Sa tinapay. Kasi masarap po siya sa tinapay. Kaya mas gusto ko siya sa tinapay. Parang ang ano naman po ng lasa niya kung sa kanin. Ako ang pumasok sa isip ko pandesal, yung mainit-init na pandesal. Tapos merong kesong puti. Ayun. Sa akin po, may nakainan po ako isang beses, hindi mo makakalimutan. Adobo flake siya. Tapos may sa side merong kesong puti. So na-try ko siya. Masarap naman pala. Ayun po. Ako din sana bread pero nasagot niya na. So naisip ko parang baka pwede ilagay sa salad or sa pasta na toppings. Gano'n. Thank you. Thanks, Phoebe.